ano po yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na naging mitya o hudyat para pumalas kayo sa inyong loyalty sa kanila at ngayon nasa VP Sara na po kayo na ang loyalty po ninyo na kay VP Sara Duterte na po. Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda. Unang-una, base sa ating karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayong-malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nire-respeto halos sa buong bansa. Buong mundo, nire-respeto po ang ating bansa. Pangalawa, pagdating sa peace and order, napakapayapa ng buhay nating lahat noong panahon ng pamamahalang Duterte. Pangatlo, nung nakaranas tayo ng isang matinding dagok sa ating bansa, sa buong mundo, yung pandemic time, alagang-alaga po tayo ng pamamahalang Duterte. Yan pong mga bagay na yan. Tatlo pa lang po yan, pero napakarami po kung talagang bubuksan natin ang kasaysayan ng pamamahalang Duterte. Kulang po ang oras natin sa ngayon. Kaya ako nagising sa actually, ito po ang for clarification, hindi po kami matatawag na mga bumaligtad. Kasi ang mga Marcos loyalista nga ay nananatiling loyalista dahil tanga. Kaya sila, madalas namin nakakatunggali sa mga post na inaano kami bumaligtad daw. For clarification sa inyong mga Marcos loyalista nga, hindi po kami bumaligtad. Kami lamang po ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay nagising sa katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahalang BBM. Pwede po ba natin ma-expound bakit naggewang-gewang para sa inyo ang pamahalaan ngayon? Naggewang-gewang ang pamahalaan ngayon dahil puro salita, walang gawa. Wala po siyang leadership. Sa katotohanan, walang masasaktan dito dapat eh. Kasi kapag ikaw ay isang taong gobyerno, dapat ka talagang makriticize. Ang criticize po is, ano po yan, constructive. Hindi po dapat maging destructive yan. Dapat kung may pagkukulang, baguhin. Kaya yung pangyayari na nakita ko na hindi niya kaya, especially sa decision making, wala pong decision making ang pamamahala ngayon. Napaka-importante po sa isang leader o sa isang head of the state o head of the nation na meron tayong leadership. Pero sa nakikita ko, base sa aking karanasan, wala pong leadership ang namamahala ngayon. Puro pamumulitika. Nakita niyo naman, ito pa isang dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Unang-una isa yan, na nung ipakulong niya ang Pangulong Duterte, na mayroong mabuting kalooban at nagawa sa kanyang pamilya. Nung kami at panahon pa ng Marcos loyalist pa ako, based on my own experience, nakipaglaban po kami para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. At walang mga pangulo na ito ay ipinalibing, except Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po nakapagpalibing nito. Wala pong nakapagpalibing ng mga dumating na mga pangulo. Kahit ang kamag-anak ng Pangulong Fidel Ramos ay hindi nagawang ipalibing ito. Naipauwi from Hawaii. From Hawaii, naiuwi sa bansang Pilipinas, pero yung pagpalibing sa kanyang karapatan bilang isang may ituturing nating bayani, dahil nga ito yung naging sundalo at naging magaling na leader ng bansang Pilipinas at kinikilala rin, ay may karapatan ayon sa batas na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero ano ang ginawa nung ito'y may palibing na at naging Pangulo itong si Pangulong BBM? Ano ang nangyari? Ano ang kapalit? Nakipag-connivance sa mga ICC o sa Netherlands para makidnap ang ating mabuting leader na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang isang dahilan din. At may isa pang dahilan, dahil ako ay OFW, ex-OFW na. Nakaranas din ako na nakiusap sa Malacanang, panahon ng BBM, na sana naman, hindi dapat pinalitan ang aming sekretary. Dahil itong Republic Act 11641, Department of Finance, ay ang Pangulong Duterte ang nagkaloob nito
sa mga OFW. Kaya malaki ang utang na loob ng mga OFW na ipinagkaloob niya ang Republic 1641 under Department of Migrant Act ay naging batas na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Migrant Order. Pero hindi ako pinakinggan. During the time na ako nakikiusap, ako ay leader pa ng Marcos Loyalist. Masakit para sa akin na ako isang leader ng OFW advocate ay hindi pinakinggan na ako'y may bahagi din ng kanyang pagiging Pangulo. Na ating pinagsisisihan ngayon kung bakit ako sumuporta. Kaya yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit ako ay nagising sa aking pagkabangungot. Ang katanungan na kung bakit pinili namin si BP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chad Singson, sir. Una kasi, sir, si BP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya pinipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay BP bilang BP Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa, ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa po ba ni BP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Di ba? Ang daming yung opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong. Sa kahit anong sakuna, kahit ano pang nangyayari sa lugar na yon, mabilis kasi mayroon siya doong opisina na mabilis maiparating, responde ang tulong ng isang BP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni BP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin, ang OFW, walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Ano po ang masasabi niyo sa 215 congressman at itong senador na lumagda sa impeachment complaint labang kay BP Sara? At ano po ang mga epekto nito sa kinabukasan ng bansa? Ako nang sasagot. Diyan sa 250 at saka diyan sa sinasabi ng mga senador, kasama yan sa mga mali-maleta. Para sa akin, sila at pumirma without grounds. Actually, ito ay kinilir na ng Commission on Audit eh. Yung grounds for impeachment nila ay yung 150 million ba yun? 250 million, 129 million na confidential fund. Clear po yan. Yan lang ang pinag-iinitan nila. Matutusin paing nga yung ginawa na yan dahil last 2 minutes ibinigay ang pondo na yan. Magkuklosing sa kanila ibinigay. Paano mo gagasusin nga naman yung 129 million sa ilang linggo o ilang nalalabing araw? Kaya yan po ay isang maliwanag na pamumulitika lamang. Ngayon yung 250 na mga congressman na yun at yung mga senador, yun po ay mga takot na maging Pangulo si Pangulong Sara Duterte. Dahil lahat silang involved dito sa Ghost Project, flood control, ay mga nakatanggap ng maleta. Hindi pa man po ito natutuklasan. Noong unang impeachment pa lang, ay meron na rin pong 250 million bawat isa sa kanila na pumirma. Nakakalungkot isipin na ang kanilang mga integridad at ang kanilang mga pagkatao at paglilingkod sa bayan ay pinalitan ng maleta, pinalitan ng pera. Ito po ay isang malaking paglapastangan sa karapatang umasenso ng bansang Pilipinas. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung hindi sana mapagsamantala at mga magnanakaw ang mga politiko natin sa bansang Pilipinas. Meron naman po mga
matitino dyan na mga politiko. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan dahil sigurado pupolitikahin nila. Kaya itatago natin ang identity ng mga politiko na mga matitino at gumaganap sa kanilang mandato. Kaya bago ma-discover itong flood control ghost project na ito, meron ang naunang mga pagpirma. Pangalawa na lang ito Yung yan, pinipilit nila. Dismiss yung una, ito na naman. Wala kasing grounds. Mismong Supreme Court na pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas ay hindi nila nirespeto. Dahil ayon sa mga hukom ng Supreme Court, wala pong grounds for impeachment. Hindi po karapat-dapat ma-impeach ang isang lingkod bayan na gumaganap sa kanyang mandato. Pero pinipilit nila. Bakit? Dahil gusto nga nilang mawala ito. Dahil pag ano man ang mangyari sa Pangulo, as per Constitution, ang BP Sara Duterte ang papalit. That is a law. Sacred law. Pero nangangamba sila, kaya ang ginawa nila, even without grounds, they are signed for impeachment, even without grounds. That is a political color. Political motivation. Hindi po yan paglilingkod sa ating bansa at mamamayan. Ito po ay kulay politika. Kaya nakakalungkot isipin na nawawala na ang tunay na serbisyo para sa bayan at mamamayan. Yan po ay malaki at maliwanag na pananamantala sa kanilang kapangyarihan. That is considered abuse of authority. Dapat, tsaka ito mga politiko, mga buzzer, sa mga Facebook, sa mga post, for clarification, sa totoo lang, politika po ito. Hindi po ito paglilingkod. At wag na wag yung kaming idadamay mga politician na nagsasabi, yung mga ubok na politician to hindi yung mga matitino, separate ang matitino. Yung mga bulok na politician na lagi nilang sinasabi, gusto daw ng mga mamayan na impeach si BP Sara Duterte. No! A big no! Hindi po namin gusto, kaya huwag niyo pong idamay ang mamayan. Lagi niyo kami dinadamay dahil kinukuha niyo ang simpatya ng mamayan na kami ang may gusto na ma-impeach yan. Hindi po, kaya nga kayo lang 250. 250 lang ang pong iba. Subukan yung palakarin ng impeachment sa mga bahay-bahay. Para malaman natin for transparency. Kaya para sa akin, yung 250 na tinatanong mo, kaibigan, salamat sa tanong mo. Yung 250 yan ay nabayaran. Kaya even without grounds, they are signed for impeachment. Pero kung papasyahan mo, titignan mo ang kanilang mga background, ang kanilang mga performance is very weak. Sila ay mga binayaran lamang. At sila ay involved sa mga palasak na kurakutan sa ating bansang Pilipinas. Mayaman sana ang Pilipinas. Kaya pakiusap ko sa mga kalengko na to, pakiusap ko sa mga politician, na mga hindi matitino, na mga bulok. Sana naman, paunahin nyo ang bansang Pilipinas, hindi ang mga pamilya nyo lamang. Maraming salamat po. Toby, why does it seem na you're against all odds? Bakit ikaw lang yung may matapang na boses na pangalanan ng isang Martin Romualdez sa lahat ng nangyayari ngayon? Hindi, it's not because of him, but yun na nga, yung sinabi ni Marlon, no? Nung ako nagtestigo ako for Chief Justice Corona, mag-isa lang rin ako noon At noon walang gustong maniwala na hindi alam ng mga congressman, walang gustong maniwala na hindi binabasa yung complaint. Siyempre, ang alam mo naman parang puyog. Mas marami sila sa Kongreso, may numero sila. So, pero ang akin naman, ang paniniwala lagi is yung katotohanan, lalabas at lalabas, di ba? Imagine, that time, sinabi ko na may pabuya doon sa mga pumirma. Walang gusto maniwala. Ano lumabas? Later on, lumabas mismo sa bibig nila, nung hindi na nila mapagpaliwanag yung mga extra na binigay nila, ano lumabas? Dinagyan na lang nila ng pangalan, Development Assistance Program or that. Pero lumabas din naman yung totoo di ba? I mean, so hindi talaga ako natatakot kasi katotohanan yun, ano naman magagawa ko. At kaya naman siguro, hindi ko kailangan ng kakampi kasi totoo yung sinasabi ko. Siyempre, kung hindi totoo yung sasabihin mo, kailangan marami kayo para lumakas ang loob niyo sabihin kung ano yung gusto niyong kwento. Alam mo, Toby, marami tayong ilan sa mga top issues na lumabas right after you were in our program the other day, no, or last week po. Pwede pong i-flash namin dito at isa-isahin ninyong masagot? Yes, of course. Walang problema sa akin. Walang problema. The first issue po, it is said na DDS ka.
Campaign manager ka ni BBM last year for 2025 Alyansa, pero pinatalo mo ang mga senador niya by not campaigning in Visayas and Mindanao. Isa pong controversial na lawyer ang nagsabi nito. Ano po ang inyong paano dyan? Sagot. Okay, number one, sabi ko nga, hindi po ako DDS. Kung saan ang tama. Kung tama naman si BBM, sinasabi ko naman tama siya. Kung tama naman si Sara, sabihin ko tama siya. Pero ang hirap ng mindset na porket pag pinuna mo yung gobyerno, ang isip kaagad nila, kalaban ka. Di ba? Hindi naman yung tao ang pinupuna ko, yung nangyayari, yung ginagawa, yun naman ang pinupuna ko. So, hindi po ako DDS. Okay. Pangalawa, yung sinasabi ng pinatalo ko. Hindi ko pinatalo. Ang nagpatalo nun, yung nag-isip ng impeachment noong February 5. Di ba? February 5, last day namin ng session. Tapos mahaba ang break nun kasi mag-eleksyon, di ba? June 2 ang balik namin. So, ibig sabihin, pagkatapos na ng eleksyon, tsaka kami babalik. Di ba? So, bakit nila pinilit yung impeachment noong February 5? Kasi nga, inuulit ko, kasi nga, binenta nila na yung proyekto, natanggap nila yung 20% kickback nila, sinisingil na ngayon sila ng mga pinagbentahan nila. Ang nangyayari nun, hinold ni Presidente BBM lahat ng insertion, hindi pinarelease, so namomroblema sila. So, ginamit nila yon pang bargain. Siguro, sinubukan nila. Sabi nila, ito ang paraan para mailabas natin, pa-impeach natin, tapos sabihin natin sa Presidente, pinangako natin ito sa mga congressman. Napatunayan na kung tama na yan. March 25, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Golf. Gabi, tinawagan ako. Sabi niya, paano itong mga projects na in FLR, may namuhunan na dito. Sabi ko, problema niyo yan kung may namuhunan na dyan. Tapos hindi siya nakalusot. Sabi niya, paano to? Napangako na to sa mga pumirma sa impeachment. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi hindi ako pumirma. Tanungin ko si Presidente. Tinanong ko si Presidente, Sir, pinapa-release po to kasi na pinangako daw nila yan. Sabi niya sa akin, ni Presidente BBM, Toby, walang usapang ganyan. Hindi kasama yan. So, anong ibig sabihin nun? Humahanap lang sila ng paraan para ma-release yung mga proyektong binenta nila na natanggap nila yung 20%. Yung 20% na bentahan, hindi ko naman gawa-gawa yan eh. Di ba late? Nung Marso, nung sinasabi ko yan, walang gusto maniwala. Okay? Ngayon, noong lumabas na si Bryce Hernandez, si Engineer Alcantara, si Yusek Bernardo, isa lang sinasabi, di ba, nagbebentahan ng proyekto. Lumabas si Saldico, inamin niya, ang sinasabi lang niya, walang natirang pera sa kanya. Pero doon sa bentahan, wala na tayong pagtatalunan doon. So sila yung nag-cause ng patalo. Pangalawa, ang nakasama talaga doon, whether we like it or not, and I'm not saying this because DDS ito, fact. Mag-check kayo ng mga survey. Okay? Yung nakasama talaga doon is noong pinadala si President Duterte sa Hague. Kasi tignan mo yung survey noon, pagkatapos noon, bumaba yung ratings ni BBM, tumaas na naman yung ratings ni President Duterte. Ngayon, sinasabi nilang, hindi ko pinagkampanya yung mga senador sa Visayas, Mindanao. Paano ko po silang dadalhin doon? Yung mga local candidates namin sa Visayas and Mindanao, ang nagsasabi sa akin, kung wag na kayong pumunta dito, galit ang tao, madadamay kami. So yung mga kandidato naming mayor, kandidato naming iba congressman, kandidato naming governor, ang nagsasabi sa Visayas and Mindanao, wag na kami pumunta doon kasi madadamay sila. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon kung wala namang gustong tumanggap doon sa amin? At tingnan nyo, yung latest Pulse Asia survey, ilang percent si Sara sa Mindanao? 90%. Di ba? Ano magagawa ko? Hindi naman kasalanan kung bakit naging 90% si Sara doon sa Mindanao, di ba? Kung ako yung nagkamali, nagkaroon ng kasalanan, aaminin ko, ano ba naman, hindi naman ako perfecto, di ba? Hindi ko naman sinasabing ano. Tapos, pangalawa, alam mo yung campaign manager, hindi ko naman hiningi yan eh. Sinabihan lang ako, out of respect to the president, hindi naman ako makatanggi, di ba? So yan, thank you for asking that para mabigyan ako ng pagkakataon na liwanagin itong bagay nito. Tignan na lang din yung survey, no? Biglang nung pinapadala si President Duterte sa Hague, biglang tumaas na naman yung kay President Duterte, bumaba na naman yung kay BBM. Paano naman mag-endorse si BBM ng kandidato kung pati siya humina na rin? At yung mga local candidates namin, ayaw na din, di ba? So, I mean, ano magagawa natin, di ba? Tsaka ang problema dito sa ibang ito, sa iba sa mga to, dahil lang sa nagsasabi ako ng totoo, hindi na siguro matanggap yung katotohanan.
di ba? Hindi nila siguro matanggap na tinatamaan yung boss nila. At hindi ko alam kung anong payment dito kung per post, per banat, per Or monthly. ha? Or monthly. Hindi siguro monthly. Ang duda ko dyan, may monthly retainer, pero every post, meron yan. Kaya nga sila, sa tingin ko, tuwan-tuwa sila pag may nag-interview sa akin kasi masasaktan yung boss nila, utusan silang bumanat, o di. Kita naman sila. Performance bonus, Dahil special ops ka, Kong. Dahil Oo, special ops. performance. Kaya dapat magpasalamat sila sa inyo, sa mga nag-interview sa akin, di ba? Napupunod kami, Kong. Hindi sila kikita. Ibig sabihin, after this interview, meron na naman pong kikita. Dahil Of meron course. na naman. Kaya nga tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila Di ba? Actually, Kong Toby, dito sa statement na yan, pinutol ko lang. Parang hindi- yun lang yan Teka, hapama. Parang sa Congress lang yan Di ba? Parang sa Congress lang yan. Pag may impeachment, masaya. Pag walang impeachment, malungkot. Matamlay. Matamlay. Di ba? Pag may impeachment, may kumikita. Pag walang impeachment, wala. Sweldoan lang ano. Tsaka hindi lang specific to dito sa administrasyon na to. I mean, ang Yeah. tagal ko na sa Congress siyempre, di ba? Minsan, alam niyo, minsan dati sa Congress, yung kakampi ng administrasyon, ang nagsasabi doon sa kalaban ng administrasyon, mag-file naman kayo ng impeachment. Kasi hindi na kami pinapansin ng mga kakampi namin sa administrasyon. Yun. So we will get there later yung issue ng impeachment dahil naganap na nga yung hearing kahapon. We want your wisdom on certain things. But to finish this, Kong Toby, meron pong kasunod kasi yan, yung dahil maingay ka. Effective tumahol, pero effective ba ang flood control sa nabotas? Yun po ang ano niyan. Okay. Effective ba yung flood control sa nabotas? Tanungin na lang niya yung mga nabotenyo, di ba? Kasi ang sinisisi nila sa akin, nung isang beses, nasira yung navigational gate kasi binangga ng barko, na naayos naman. So, pati yung mga, pag nasira yung flood control, dahil binangga ng barko at bumaha nun, sinisisi nila sa akin, di ba? So, kung effective, tanungin na lang nyo yung mga nabotenyo. Tapos tinatanong nila bakit yearly daw may flood control projects yung navotas. Kasi kami nga yung below sea level, Yun. sabi nila bakit matagal matapos? Matagal matapos kasi from my political career in 2001 hanggang 2022 ko lang naging kakampi ng administrasyon. Alam naman natin ang political reality, kapag hindi ka kakampi ng administrasyon, kawawa yung distrito mo kasi hindi ka nakakakuha ng malaking mga proyekto. Whether we like it or not, ganyan ang politika di ba? Kaya nga maganda rin yung binabatikos nila yung DPWH na nagkaroon ng NEP restored. At least alam mo yung minimum mo. Dati pag kakalaban ka ng administrasyon, wala na madadalang proyekto. Siguro ang problema lang sa akin, aminin ko, minsan, hindi naman minsan, talagang mas importante sa akin yung prinsipyo. Hindi ko ipagpapalit yung prinsipyo ko para sa proyekto. Yun. Siguro yun yung problema sa akin.